Okay. Ako 59. 45. Lakasan mo naman boses mo, ang hina. 45, 59. Opo. 45 din, ma'am. Siya na, narinig ako ni sir. Hindi ko masyado marinig. Huwag ka maingay dyan sa lugar mo. Ako? Kasi din, bada si mong face, bada si mong lugar. Malapit na nga yung mukha sa camera, yung tainga, marinig. Hindi mo pa marinig. Marinig, sir. Isagad niyo po yung volume, ma'am, para marinig mo, ma'am. Si sir, nakadukot sa ako. Oo. Dungog ko Kasi isa. naka-ano na to eh. Sagad na. Yung na to eh. Sagad na. Aragoy. Wala po kayong headset, ma'am. Nasira yung headset ko. Ayun lang. Basit sa bada sa mong lugar, ma'am. Maingay ba? Naubos yung pera ko sa hayop na yun. Sa boyfriend mo. Ikaw nagbigay sa kanya? Ha? Ikaw nagdatong sa kanya? Ano, sir? Ano, sir? Sabi ni sir, kung ikaw daw po yung nagbibigay ng pera sa kanya, hindi yung boyfriend mo ang nagbibigay sa iyo? Kasi sir, nagpagawa kami ng bahay. Kasi sabi niya, binata, walang sakit. At saka gusto niyang magsama kami. Igaling ako abroad. Kaya ayun, nagpagawa kami ng bahay. Kasi isa po siyang katgo. Doon sa detachment mismo, nagpatayo kami ng bahay. Sa loob mismo ng kampo, doon sa... Nakagastos talaga ako ng 30,000 pesos. Ang laki nun. Maliban pa doon sa mga hinihingi niya na mga allowance. Basta lahat. Nabaliw ako kasi ng time na yun eh. Pero ngayon hindi. Ngayon ma'am, hindi na. Ayoko na talaga. Bakit? Ano ba kayo? Bali, nag-live-in kayo? Ha? Nag-live-in po kayo? Nagsama na kayo? Nag-live-in na? Nagsama kami sa isang linggo. 2 araw lang, ganun. Kasi dumating ako sa Pinas August 10. Bali September. Basta every 1 week. 2 araw. Tika lang po, ma'am, ha? Tika lang po. Dati po kayong OFW. Dati po kayong OFW. Pagkatapos, nung nasa abroad ka, nakilala mo itong lalaki na ang pagpakailala niya sa sarili niya, ibinata. Nung umuwi po kayo dito sa may Pilipinas, nagsama po kayo, nagpagawa kayo ng bahay. Nga po. Opo. So tapos, yung nasabi niyo po kanina na may ka-live-in partner pala siya. Akala mo binata. Opo. Huli na po niyan nasabi sa akin yun. Tsaka yung babae na naging friend ko. Kasi gusto ko po yung totoo. Ayoko kasi ng mga laro-laro. Ayoko kasi manloko ng tao. Kaya in-add friend ko yung babae. At saka nalaman ko talaga na totoo. Kaya ayun. Hinihulayan ko siya. Pinapos ko lahat-lahat. Tsaka kinuha ko lahat ng gamit ko na nandun sa kanya. At saka pinabayaran ko sa kanya yung gastos ko sa bahay. 30,000 yun. Hiningian ko lang siya ng 10,000. Para hindi siya mahirapan, hayop siya eh. Tapos binigay naman sa iyo. Walang bayad naman siya. Kasi ipapatanggal ko talaga siya sa trabaho pag hindi siya magbayad. Edad po niyo ngayon man 45 years old na? Opo. Nandiyan lang siya ngayon ma'am sa Mindanao. Si sir kasi ma'am nasa 50, ilang taon po kayo sir? 59. 59. Isa na lang ha, bago magsi-60 na si sir. Matanda. So, basta hindi lang sinungaling. Ang pinakayo ko talaga yung taong sinungaling, manluluko. So ngayon, namukaan ka na sa Mindanao ka ngayon? Kasi sa edad mong yan, posible wala kang asawa. Wala na matagal. May mga anak ako. Yung totoo. Totoo. May mga anak talaga ako. 6. Pero kasi ako sir, wala akong asawa. Biyuda na po ako. Pero may mga anak ako. Saka hindi ako naglilihim sa mga anak ko kung may boyfriend man ako.
Ayoko talaga ng palihim-lihim kasi ayoko nang Sa ngayon, ma'am, nasaan ka? Nandyan ka sa Mindanao? Hello, Dave. Hindi niya marinig. Walang headset, wala ring signal. Walang signal? Wala pang boyfriend. ipasensya na po kayo sir kasi prangka talaga akong tao. Ngayon, nandyan na kayo ngayon sa Mindanao. Opo, Hindi na nasamin na po hindi na ako. kayo ng ibang bansa. May balak akong babalik pero hindi mo na ngayon kasi aayusin ko pa po tong bahay ko kasi nung nasa abroad din ako, padala ako ng pera sa dati kong asawa. Eh hanggang sa natay hindi inayos yung bahay ko. Wala talaga akong wala akong matinong iwan ko. Wala magkarelasyon. Hindi ako swerte sa pagmamahal ganun. Kung yung boyfriend mo, ma'am, gaano kayo katagal? Kasi yung Yung asawa ko, boyfriend mo, gaano kayo katagal? Yung Ha? boyfriend mo, gaano kayo katagal? Matagal. ano sir, hindi kasi masyado Yung marinig. boyfriend mo, Ang uyab ni mo, ma'am ba? Dugay pod mo? Ha? dugay sa mga sa mga boyfriend mo, dugay mo? Naku, Diyos ko, hindi ko marinig. Ano ba yan? May cotton buds ba? Tignan ko kung may cotton buds ako dito. Tingali ka na sa imuha na lugar basaba, mga di ka kadungog. Sir, magkadungog sa ako. Si Sir DJ Chel, marinig ko. Pero kahit mahina, marinig ko. Ikaw, mahina talaga ng dating ng boses mo. Sir, yung boses ko mahina ba? Malakas kaya? Oo. Malakas naman. Di ba sa akin? Ano ba yan? Hello. Hello, Oo, basta sa emotion po mawala na sa kayon sa ako ba? Ayan, medyo okay na. Sa imong girlfriend ba, unsa mo kadugay? Dugay mo ga, uya ba to? Kuan lang. Bali, nagkakilala kami nung buwan ng June. Nasa abroad pa ako. Last, Tapos, ayun, chat siya ng chat, hindi niya ako tinigilan kasi alam niya na, nasabi ko kasi sa kanya na pauwi na ako. Ayun, hindi na niya ako tinigilan hanggang sa makauwi ako, makarating ako dito sa amin sa Tagum City. Kasi Lupon yung sa kanila, yung Lupon Davao Oriental. Bali, magkalapit lang, 135 lang yung pamasahe papunta sa kanila. Ayun, Dukita. sinundo niya ako. Diyan sa lugar. Sinundo niya ako, dinala niya ako sa kanila. Dinala ka niya sa Davao? Ha? Pag magkita kayo, saan kayo magkita? Mag-meet dun sa lugar niya o sa lugar mo? Nung unang-una talaga, sinundo niya ako. Ipangalawa, padala na lang niya ako ng pera para makapunta doon. Tsaka yun na nga, nagplano na nga kami na magtayo ng bahay. Ayun. Nabanggit po ninyo kanina, ma'am, Kafgo po yun, no? So sa kampo po kayo tumira. Siyempre, alam po ng mga kasamahan niya sa trabaho na may ka-live-in asawa po yun. So, pinagchichismisan kayo, sigurado? Sir, wala. Mismo sa loob ng detachment, sir, nung dinala niya ako doon, Opo. pinahilala niya ako sa mga kasama niya at saka sa detachment commander mismo na asawa niya ako. Asawa. O tapos? Wala. Wala talaga. Kahit nung nagkagulo na, sir, nasabi nila sa akin na, ma'am, hindi namin akalain na ganito, hahantong kayo sa ganito kasi walang ibang dinala si Randy dito na babae, ikaw lang. Kaya, insekreto kasi siya na tao. Ikaw pinakita niya ang asawa. Paano niyo po nalaman na may asawa pala yung tao, yung lalaki na yun, ma'am? Hindi niya asawa. Kalibin niya lang daw dati. At saka, matanda na kasi yung babae. 57 years old na. Saka gusto daw niyang makawala doon. Kasi para bang hindi siya makawala-wala. Kaya naghanap siya ng taong tutulong sa kanya na makawala siya doon sa babaeng yun. Pero, hawak liig siya eh. Ay, ganun Nang na. nalaman ng babae, pumunta talaga doon. Hindi din ako natatakot. Nakipagharap ako para matapos na, para wala na lahat. Ayoko kasi ng
ng lukuhan. Tapos ano sabi niya nagharap ay sa kalibiin niya? Galit na galit. Sabi, bakit hindi mo sinabi yung totoo na may kinakasama ka dito sa kampo? Sabi ko, ako wala akong kasalanan. Kung magalit ka man, kung may yung taong kalibiin mo. Yung sabi mo asawa mo. Sabi niya kasi nung nagsabi na siya sa akin ng totoo, sabi niya kalibiin niya lang daw at gusto niyang makawala sa babaeng yun, kaya tulungan ko daw siya. Tapos sabi pa niya, kapit patalim lang daw siya doon. Saka ako daw talaga yung gusto niya. Kaya tulungan ko daw siya. Kaya naniwala. Tayo daw kami ng negosyo. Kaya naniwala po kayo, ma'am. Saka yung, basta, may stable yung buhay daw namin, iiwan na daw niya yun. Pero iba yung nangyari eh. Nang dumating yung babae yun, para siyang aso na nabasa sa tubig. Tapos pag blinak ako, sabi ng babae, block mo yan. O sinunod niya agad, blinak niya ako. Kaya madali akong kausap. Hindi din ako namimilit. So ibig sabihin, mas mahal yun kaysa sa'yo. Tapos sabihin niya, ikaw gusto niya? Oo. Gusto pa nga niya Sobra, pero mas gusto ko yung piliin yung tama kaysa sundin ko yung puso ko na ako lang naman din ang magdusa. Kasi sabi niya sa akin, nung binalik niya sa akin lahat ng mga gamit ko, sabi niya, intindihin ko daw muna siya. Kasi pag uuwi na daw yung matanda, pag-uusapan daw namin yung about sa amin dalawa. Sabi ko, hindi na, ayoko na. Kasi marumi ka na. Sabi ko, ayoko na. Ayoko nang may ano. Siyempre, pag makipag-ayos ako sa'yo, tapos alam kong may matanda na masasaktan, para din siloko ko rin yung matandang yun. Ayoko. Kayo ang nauna, di kayo na. Ayoko na. Sabi ko, tama na. Tapos na. Blinak mo ako eh. Siguro pa nga kung hindi mo ako blinak, sabi ko, i-blinak mo ako eh. Nakaya mo i-block ako eh. Kapal ng mukha mo, sabi ko. Kaya yun, wala na. Gano'n lang kapag kayo na magkahiwalay mo? Kailan lang nagkahiwalay? Bago lang eh, nung ano lang eh, nung 16. Pusa ang itlog. Ang tagal pala, ang haba ng panahon magkasama kayong dalawa. Sakit pa? May git kalahating taon? Magkasama yung sakit, okay lang yun. Kisa manatiling makasalanan. Mabuti hindi ka po nabuntis, ma'am. Mabuti hindi po kayo nabuntis. Wala na sa isip ko yan. Ay, ganun. Tawa ng Diyos naman, hindi naman nangyari. Kasi matagal na rin silang nagsama nung babaeng yun. Pero matanda na kasi yun. 9 years, hindi din sila nagkaanak. Baka hindi magkaanak yung lalaking yun. Pero sa inyo, ma'am, okay ka magkaanak kayo? Ewan ko, parang hindi na siguro. Matanda na ako eh. Admit mo na rin, ma'am? Kasi tinawag mo rin matanda yung isa kanina. Oo. Oo. Ako rin, matanda na. Ewan ko, parang hindi na siguro eh. Ma'am, sa ngayon, anong pa kayo mo pagsismali ka dito? Ano ba para lang may magpalipasan ng oras para sa sakit? Actually, noon pa ako sumali dito, nung nasa abroad pa ako. Hindi ako mahanapan ni Sir DJ Jel. Ngayon pa niya ako nahanapan. Kasi busy din ako nung nasa abroad pa ako. Diba sa ngayon, diba? Isa kasi akong specialist massage therapist. Busy ako sa work ko. Kahit diba, dito, rin ang trabaho ko. Di ba sa ngayon, ma'am, bago lang kayo nagkahiwalay sa boyfriend mo? Isang linggo pa lang, January 16, di ba? Ano lang? 6 days. Para lang pa mapagpawala sa sakit, para may palibangan lang kayo. Ako gusto, yung hinahanap ko yung totoong tao, yung hindi sinungaling, yung hindi manluloko. Yung maging right man ko ba, kumbaga.
Ma'am, hindi pa kayo nakapunta dito sa Cebu? Ha? Hindi pa kayo nakapunta dito sa Cebu? Ano, sir? Hindi pa kayo nakapunta dito sa Cebu? Hindi pa po. Sana nakapunta ka dito Bali kahapon. yung lugar na napuntahan ko po, Di ba dito sa amin, at saka sa abroad. sinulog kahapon dito sa Cebu? Malaking pista kahapon. Ayoko naman po. Kung gusto ka, kung gusto ka, ikaw yung pupunta dito, hindi kay ako ang papuntahin mo. Hindi ko sinabi nga pagpunta ka ngayon dito. Hindi ko sinabi, nagtanong lang. Hindi ko sinabi ikaw magpunta dito. Yun ang Sorry nagtanong. po, sir, prangka po kasi akong tao. Ano? Sorry lang po kasi prangka po akong tao. Oh, okay naman, wala problema. Ano lang, nagtanong lang kung hindi pa kayo nakapunta dito. Sana nakapunta ka lang dito kasi iba hapon sinulog sa Cebu. Ano lang. Malapit lang saan sa Butan, hindi ko pa alam sa Butan, hindi ko para kapunta sa Mindanao. Pag sa Ang city, labo kasi ng dating ng busis mo. nasa city kayo po, ma'am? Nasa lungsod po ako ng Tagum City. Gaano kalayo galing sa Tagum City? Ha? Gaano kalayo galing sa Tagum City? Gaano kalayo sa inyo? Sa Cebu? Sa Dili- Tagum City? Oo. Yung sa inyo, Naman po sa kasi yung Davao to Cebu City, pag mag-airplane ka, parang hindi, minutes lang yata. Hindi, yung Parang 25 minutes lang or ano? Ano, 30. ma'am? Teka, ang tanong ko, gaano kalayo sa inyo? Galing sa Butuan City, papunta sa inyong lugar. Di ba nasa lungsod ka? Ha? Di ba, sabi mo nasa lungsod kayo sa Tagum City. Gaano kalayo? Opo. Galing from Tagum City to sa inyo, sa papunta sa inyong lungsod. Gaano kalayo? Naku, 10 pesos lang yung pamasahe. Malapit lang. Galing sa sentro, galing sa lungsod ng Tagum. Tricycle lang. Malapit lang At pala. 10 pesos pa pala ngayon. Sa kakaroon mo sa imong pag-abalahan sa imong pagnawan sa inyo. Kung sino kalinawan nito nga. Saglit lang. Chapi-chapi po kayo, sir. Tumatahol po kasi yung aso. Kasi sinong aso po yan? Tagalog po kayo, sir. Tagalog po. Mga aso, tumatahol. Yung maingay yung aso ni ma'am. Opo, tumatahol yung aso ko. May tao kasi. Ilang anak mo, ma'am? Ilan sila? Anak ko po? Opo. Ha? Opo. Anak mo? Anak ko po? Oo. Ilan ang anak ko? Opo. Ay, hindi, anak ko. Marami po, sir. Kasi mabait yung asawa ko. Ayaw matulog. Oo. 7 po yung anak ko. Ano pala yung asawa mo? Ano yung masipag? Kasi po, sir, nang mag-asawa kami ng asawa ko, 15 years old pa po ako noon eh. Tinana niya po ako kasi ayaw siya ng magulang ko. Nag-aaral pa po ako noon eh. Malaki na sila lahat. Kaya ayun, sumama ako sa kanya. Wala pa ako sa wala pa ako sa isip noon. Malaki pa lahat mga anak mo. Malaki na sila lahat. Nagkaanak kami ng 7. Tapos, yung asawa ko para inom. Kaya inayos ko yung buhay ko. Nag-abroad ako para sa mga anak ko. Sabi ko, kung dito lang ako sa Pilipinas, wala kayong kinabukasan kasi yung ama nyo, hindi iniisip yung bukas nyo. Kaya nag-abroad ako para sana sa kanila, pero nang mag-abroad ako, nag-aasawa yung mga anak ko na pinaaral ko, wala din akong swerte. Kaya ayun, madali pa akong naloko. Ang loko talaga ng buhay ko, pero okay lang. Ilang taon na yung bunso mo, ma'am? Yung bunso ko, 15 years old na yun. Yung panganay ko, 28. Marami pa kayong anak nag-eskwela ngayon? Sa dito pa ako sa Pinas. Hindi ako masisisi ng asawa ko kasi tumulong talaga ako. Saan ba? Nagawa ko lahat. Paano mabuhay.
Saan bansa po kayo nag-abroad? Sa Jeddah po. Ah. So kailan po, ilang taon na pong namatay si Mr. po ninyo, ma'am? Ilang taon na po kayong byuda? Nung 2020 lang po siya namatay. Nag-abroad ako 2018. Nasa abroad ako nung namatay siya. Pinatay siya ng kabit niya. Oh. Pinatay? Pinatay siya sa kabit niya, ma'am? Opo. Bali, birthday niya yun. Bakit? COVID kasi ng 2020. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Kaya naghingi siya sa akin ng pang-birthday niya. Nadalan ko siya ng 28,000. Para sa kanila dito. Ayun. Nag-inuman sila 3 araw. Friday yung birthday niya eh. Pagka Sunday ng alas 3 ng hapon, ayun, siya yung babae niya. Bakit? Anong nangyari? Bakit siya pinatay? Pinagsilos daw kasi inakbayan daw ng asawa ko yung bisita ng anak ko. Kasi birthday nga ng papa niya, may bisita siya. Na hiwalay din sa asawa, may isang anak. Daw kasi ng asawa ko kasi nalasing na. Ayun, nagagalit daw yung ano niya. Eh ayun, pinukpok siya ng tadtalan sa ato. Ng isda, yun ang pumatay sa kanya. Yun ang nakapatay sa ako, yung tadtaran ng isda. Yung kahoy. Diyan sa bahay niyo siya. Sa bahay niyo siya pinatay? Pinalo siya dito. Diyan sa bahay niyo? Opo, sa bahay namin. Wow, ha? Ang lakas loob ng kabit niya, no? Punta pa sa bahay niya. May mga anak na dyan pa yung mga anak mo. Bahay lang kami. Magkapagbahay lang. Kasi actually po, yung bahay ko talaga at lote, bininta. Nabinta. At saka, nag-rent siya dito. Rent lang dito. Yun pa nga ang masakit eh. Kasi yung bahay at lote ko nabinta. Sobrang bait eh. Pagkamatay sa asawa mo, nakauwi ka? Hindi ako nakauwi. Nung namatay siya, 2020 yun eh. Hindi ako nakauwi. Kasi, ang laki ng utang ko sa amo ko kasi gastos ko lahat eh. Ano galing sa pagkamatay niya hanggang nilibing, hanggang sa pailan yung kaso ng yung babae. Hanggang ngayon nakakulong pa. Nakakulong. Pinakulong yung mga babae. Sa akin lahat ng gastos eh. Yung babae, kaya hindi ako. Siya? Bago lang ako nakauwi nung August lang, 2023. Hanggang ngayon wala hindi na kayo kabalik. August na nakauwi, hindi kayo bumalik. Oo, mga ano pa lang eh, September, October, November, December, January. 5 months pa lang. Oo. Pero yung babae, may asawa ba siya? Yung kabit sa asawa mo? Hindi, wala. Dalaga? May 5 anak pero iba-iba yung ama. 5 din yung ama. Wow, ha? Nakipag talaga ng babae. Ano yun eh, ewan, hindi ko masabi. Basta nakakulong. Sa ngayon, anong napag-abalahan mo? Ha? Anong pinag-abalahan mo dyan sa inyo? Kaya may negosyo ba kayo? May trabaho kayo? Nagtrabaho kayo dito sa dyan ngayon sa inyo? Ako may trabaho? Ano yun? Oo, sa karon ba doon nagtrabaho ka di o nakay-negosyo? Ay, masayista ako, sir. Ha? Yun pa rin trabaho ko. Dati pa, hindi pa ako nag-abroad. Hanggang sa nag-abroad ako, hanggang sa umuwi ako. Yun pa rin ang trabaho ko, masayista. Yun ang binubuhay ko sa mga anak ko. Masayista ba na dyan sa massage center ka nagtrabaho? Sir? Sa massage center ka nagtrabaho? Marami kasi akong mga kilala na yung bang paralyzed. Yung mga home service. Home service po, oo. Hindi pa ako nagtrabaho sa spa. Home service, yung mga kaibigan ko, yung mga professional na mga, kasi sa governor's office, halos ako yung taga-massage doon. At saka basta marami. Yun ang binubuhay ko sa mga anak ko. Lahat ng pangangailangan nila. Sa ngayon, ilang pang anak na sa iyo ngayon? Hindi pa nag-asawa.
Ano, sir? Ilan pang anak mo nga hindi pa nag-asawa na nasa iyo ngayon? Bali, 4 pa po sila. Yung 3 may asawa na. Mm. Saka may mga apo na ako na 4. Kasi yung isang anak ko, 2 yung anak niya. Saka yung isa, saka yung isa rin. May 4 pa, bali may anak ako na pastor. At saka yung isang anak ko babae. Isa lang ang babae ko. Yun mag-abroad sa Hong Kong. Then yung 2 nag-aaral pa. Yun ang binubuhay ko, yung nag-aaral. Okay. I love you. Mama, I love you na si Sir sa'yo. Ano? Si Sir, nag-I love you sa'yo. Sabi niya, I love you. Yung I love you na yan, dapat sasabihin yan, yung totoo, yung tago sa puso. Dito. May tamang para dyan. Malaki ba kayo? Ha? Malaki kayo, malaki. Ilang height? Height? Ang height ko po, Oo. 5'4" po. Okay. Hindi ako malaki. Ang ganda ka. Ang ganda mo, ma'am, no? Ayan ako. Saka mahirap lang akong tao. Hindi ako mayaman. Parang tayo, mamahirap. Tapos yung mga anak mo, Masakit yung ipin ko. Oh. Nahihiya ako kasi masakit yung ipin ko. bakit? You know, namamaga. Kunti. Ito yung mga anak mo, okay sa kanila, magkaroon pa kayo ng jowa. Yung mga anak mo, okay lang sila, may boyfriend ka. Pagdating dyan, hindi ako naglilihim sa mga anak ko. Pinakilala ko. Kasi ayoko na sasabihin nila na ganito yung mama nila, ganito, ganyan. Ayoko. Pinaprangka ko yung mga anak ko, kinakausap ko, ganun. Wala akong nilihim. Okay lang sa Ayoko kanila? na maglihim-lihim. Okay lang sa kanila? At saka, pumapayag naman sila kapag nasa ano lang, yung bang hindi ako lulukuhin. Tulad ng ginawa sa akin ni Randy. Kaya galit na galit yung mga anak ko doon. Sa ngayon, pahayag pa sila? Sa ngayon, papahayag pa sila, magkaroon kayo ng boyfriend? Depende sa sitwasyon. Kung taong totoo, hindi naman nila ako pinipigilan. Pero palagi nilang sinasabi sa akin na, gawin mo yung tama. Huwag ka nang magpaloko. Yan ang sabi ng mga anak ko. Nung pagkatapos na usapan natin dito, pwede na tayo sa private na tayo mag-usap. Ano, sir? Pagtapos sa usapan natin dito ngayon, pwede na tayo mag-usap sa private na sa imo. Pwede naman. Nasa sayo yan. Okay, gusto ko private na mag-usap. No? Okay ba sa'yo? Ha? Gusto ko pa mag-usap tayo private lang. Sa private ba? Pwede naman. Add mo ko. Saan sa Facebook o sa imo? Sa imo. Add mo sa buhay mo daw, sir. Pwede rin. Saan, sir? Sa buhay mo. At papasokin ko sa puso ko. Sa buhay ko. Iwan ko kung si ma'am, okay ba sa pasok ko sa buhay niya? Pindi na rin, sir. Kasi ayoko nang maloko pa. Kumbaga, sa tingin mo, mukha ba kumalo? isasalang. Sa tingin mo, mukha ba kumanloko? Ano, sir? Sa langaw. Sa tingin mo, mukha ba kumanloko? Ewan ko.
Hindi na gumagalaw si ma'am. Ay, Kita ko sa'yo, anak ko. Anong ginagawa ng anak mo, sir? Ba't naka... Nag-live ko sa cellphone. Oh. Ilang taon ba yung anak mo, sir? Mukhang bata pa. 16. Ay. Isa lang po yan? Marami sila. Oh. 6 pala, no? Oh. Bunso mo yan, bunso. mababait yung mga anak ko. Kasi born again kami, sir. Katoliko ako. Ako born again ako. Kaya ayoko manloko. Ayoko rin na niloloko ako. At saka, wala na, lubat na ako. Kung paano? I-add ako sa imo. Wala na. Mabait daw siya. Ayaw niya lang niluloko. Ayaw niyang manloko. Wala na. Lubat na daw siya. Yung kasunod yun. Ma'am, i-add mo ko sa imo or ikaw i-add ko sa imo. Bigyan ka sa number sa akin. I-add kita sa imo. Naka-add na rin po yan, sir. Automatic naka-add na po yan. 3 po tayo. Aalis po kami. So, nasa sa inyo po yan. Kung gusto nyo i-connect dun sa Messenger, sa Facebook, mag-usap na lang po kayo. Okay. Sige. Paano po, no? Tingin ko kailangan mo po munang tulungan si girl para mahilom yung sugat, sir. Ito nga. Good luck, ha. Maraming salamat. Tulungan ko siyang makalimot. Arag ko yun. Sige. Thank you. Kasi ng aso. Thank you so much po. Good luck po sa inyong dalawa. Okay. Sige po. Maraming salamat po, Sir DJ. Thank you. Okay. Ayun na nga. Tutulungan daw ni sir na mahilom ang sugat. Kasi sobrang lalim. Tingin ko sobrang lalim eh. Nabungad pa lang nabungad kanina ni ma'am. No? Di ko pa naitanong. Yun ay naririnig ko sa kanya eh. Yung tungkol dun sa ex niya na ano na tawag diha, pinatayuan niya ng bahay 30,000